Ako si Gwen Salvador, isang yaya at single mom. Alam kong kaya kong itawid ang kahit na anong pagsubok, pero sa sandaling makilala ko si Hector Del Fiero, doon ko lang napatunayan na may mga bagay na hindi kayang daanin sa tapang at talino lamang. Hoy Gwen, bilisan mo, late ka na naman! Sigaw ni Aling Marta mula sa kabilang pinto habang nag-aayos si Gwen ng gamit ni Mirabela. Oo na po, Aling Marta, 5 minutes po. Mabilis niyang sagot at sinusuot nga ang rubber shoes niya. Pagtingin niya sa orasan ay 7:35 AM na. Hay, 5 minutes ka pa dyan, baka mamaya magalit na naman yung boss mong mukhang robot. Napairap na nga lamang si Gwen pero natawa rin. Hindi naman siya robot, Aling Marta. Feeling Diyos lang. Ano po yun? Biglang sabat nga ng 4 na taong gulang niyang anak na si Mirabela. Habang nakaupo sa maliit nilang kama, hawak ang paboritong teddy bear. Nothing baby. Okay na ba rito ha? Huwag kang magpasaway kay Tita Marga. Mabilis nga niyang sagot kasabay nilang paghalik sa noo ng anak. Yes, Mommy! Sagot nga ni Mirabela sabay ngiti. Pagkatapos nga niyang halikan ng anak, lumabas siya ng apartment at mabilis na pumarangan ng jeep. Pero hindi pa nga siya nakakasakay nang may biglang bumusina nga sa gilid niya. Isang mamahaling black car ang huminto sa harap niya. Tinted, pero nang bumaba nga ang bintana sumalubong sa kanya, ang isang lalaking naka-shades na parang hindi marunong umiti. You are late. Napasinghap si Gwen. Sir Hector? Akala ko pa may meeting kayo. Meron nga, pero kung hindi kita sinundo, baka abutin ka pa ng Pasko bago makarating sa trabaho. Napalunok na nga lamang siya. Bihirang magpakita si Hector Del Fiero, lalo na sa umaga. Pero ngayon, hetong lalaki, personal pang nag-effort na sunduin siya. Kumurap si Gwen ng ilang beses. Baka kasi namamalikmata lang siya. Pero hindi. Si Hector Del Fiero nga to. Nakasalampak sa driver's seat ng isang mamahaling kotse nito. Well, taas kilay pa nga nitong tanong. Ako po? Sasakay po ako rito? Tinuro nga ng babae ang kanyang sarili. No, Gwen. Yung poste sa tabi mo. Of course ikaw, get in. Pabalang nasagot nga ni Hector. Suminghap siya ng malalim. Hindi siya sanay sa ganito. Kasi normally ang daily routine niya ay maghabol nga ng jeep. 15 minutes nga sa traffic. Habang pinapagalitan ng sarili kung bakit hindi siya gumising ng maaga. Dahil masyadong hassle ang schedule niya kahit nani ang trabaho niya. Kailangan niya kasing umuwi kada weekend dahil may anak nga siyang naghihintay sa kanya. Sir, baka naman kasi napagtripan niyo lang ako kunin ngayon kasi late ako. Exactly. So unless gusto mong maranasan kung anong pakiramdam nang mawala ng trabaho sa isang iglap, sumakay ka na. Napamura na nga lamang siya sa isip at napapikit. Lord, patience. Huwag mong hayaang ipalo ko yung shoulder bag ko sa bilyonaryong to. Kahit mabigat sa loob sumakay na nga lamang si Gwen. Amoy bagong linis nga ang loob ng sasakyan, parang hotel lobby. Tahimik lang silang dalawa. Gusto niyang magpasalamat pero feeling niya kapag nagsalita siya ay may masasabi siyang hindi dapat. Si Hector naman ay isang beses lang nitong tinapunan siya ng tingin. Tapos, nakatutok na nga ulit sa kalsada. Kaya si Gwen nang nagpasimuno nga ng pag-uusap para hindi naman awkward. So sir, gusto mo po ba ng music? Makulit na tanong nga nito. No. Gusto mo pong pag-usapan yung… No. Napasinghap na nga lamang si Gwen at sinapo ang noo. Sir, pwede po ba tayong mag-usap nang hindi puro no ang sagot niyo? Napatingin nga siya kay Hector. Pati ganun din si Hector at nakaangat nga ang isang kilay. Depende. Bakit? May sasabihin ka bang interesting? Napapikit na nga lamang ulit si Gwen. Lord, one day ipapalo ko na talaga sa kanyang tsinelas ko.
Pero dahil gusto nga niyang patunayan na hindi siya mahina sa asaran, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis at tinabot nga ang radyo. Biglang tumunog ang isang pangbatang kanta. Napatigil si Hector. What the? Nagpipigil ng tawa si Gwen. Sir, sorry po. Gusto mo kantahan na lang kita? At bago pa nga makapagsalita si Hector, sinamahan na nga niya ang kanta. Sinadya pa talagang gawing mala-concert vibes with feelings and gestures pa talaga. Napahinto si Hector at napakurap nga ng ilang beses. Parang hindi niya alam kung matatawa ba siya, maiinis, o mag-hire na nga lamang ng bagong yaya. Okay, just stop. Madiin nga niyang sabi at iniabot nga ang volume knob para hinaan nga ang kanta. Pero mabilis si Gwen. Mas mabilis pa nga sa reflexes ni Hector. Inagaw niya ang kontrol at mas nilakasan pa ang volume. Napatirik nga ang mata si Hector. Hi Gwen. Pero hindi siya pinansin ni Gwen bagkus mas ginandahan pa nga ang performance. 100%. Nag-shoulder shimmy pa nga siya habang kumakanta. Stop that. Sigaw na nga lamang ni Hector pero nakikita ni Gwen ang unti-unting panginginig ng labi nito na parang nagpipigil ng tawa. Oh my gosh, Sir Hector, are you actually smiling? Shut up, Gwen. Mariin nga nitong sagot pero huli na. Nakita na nga niyang bahagyang pagangat sa gilid nga ng labi ni Hector. Para kay Gwen, isa lang ang ibig sabihin nito, panalo siya sa round 1. Sir, mukhang enjoy na enjoy ka sa Baby Shark song ah. Gusto mo ba kantahan pa kita ng ibang kanta? Tumigil ka na. Kung ayaw mong bumaba ka rito sa gitna ng highway. Malamig na sabi nga nito pero mukhang hindi na nga ito kasing sungit kanina. Natawa na nga lamang si Gwen at nag-thumbs up pa. Okay, fine sir. Ikaw ang boss. Pero next time ikaw naman ang kakanta. Over my dead body. Pero kahit sinabi niya yon, hindi na naibalik pa ni Hector sa dati ang kunot ng noo niya. At kahit hindi niya aminin, feeling ni Gwen na pagaan nga niya kahit papaano ang umaga ng boss niyang mukhang robot. Kala mo Diyos. Nagtagal pa nga ng ilang minuto ang katahimikan. Bago biglang, nagtanong si Hector as if wala lang nangyari. Why are you late? Nagkibit balikat na nga lamang si Gwen. Ganun talaga ang buhay ng isang hamak na mahirap, sir. Traffic, sira ang alarm clock, at minsan may bonus pang walang bariya sa jeep. That's an excuse? Napairap nga siya. That's reality, sir. Hindi nga siya sumagot, pero nakita nga niya sa peripheral vision niya na pinasadahan nga siya nito ng tingin. Wala po talagang deep explanation, sir eh. I'm just late. Hindi naman end of the world, di ba? That depends. Malamig na sagot ni Hector. Napakunot noo siya. Depends on what? On whether you want to keep your job or not. Napakurap na nga lamang si Gwen. Ano to sir, prank? Natatawa pero kinakabahan na tanong nga ni Gwen. Patay mali siya. Para ba ako nagjo-joke? Napatras na nga lamang siya sa upuan. Sir naman, ang harsh niyo naman. Napatango siya sa sarili bago naglabas ng final defense. Ang puppy dog eyes technique. Sinadya nga niyang gawin ang best paawa effect niya, sabay bigkas ng, Sir, kawawa naman po ang isang single mother na tulad ko. Pero hindi man lamang nag-react si Hector. May anak din ako umaasa sa akin. Paano na lang si Mirabela, sir? Kung mawalan ako ng trabaho. Tahimik lang si Hector pero halatang pinipigilan nitong matawa sa ginagawa niya. Pinagpatuloy pa nga ni Gwen ang drama mode, sabay kunot noo. Unless sir, gusto mo akong tanggalin para ikaw na mismo ang mag-alaga kay Elias. At doon siya officially nakascore ng reaksyon kay Hector. Nanigas ito at kumurap nga bigla ang isang mata. Natawa na nga lamang talaga si Gwen. Aha! Natigilan ka sir no? Gwen. Yes sir? Just shut up. Lalo nga siyang natawa. Pero bago pa nga siya makabawi biglang tumunog ang cellphone ni Hector.
Saglit itong sumulyap sa caller ID bago sumagot. Yes? Malamig na sabi nga ni Hector. Nagseryoso na nga rin si Gwen. Alam niyang business call yun, kaya hindi nga siya umepal. Pero kahit hindi niya sinasadyang makinig, narinig niyang lumalim na nga ang boses ni Hector. What do you mean Elias is crying? Napataas nga ang kilay ni Gwen. Where's the nanny? Tanong nga ni Hector. Nagkatinginan nga sila. Nasa kotse pa pala yung yaya. Dali-daling hinugot nga ni Hector ang susi ng sasakyan at bumaba. Let's go. Utos nga ni Hector. Hindi na nga nagtanong pa si Gwen. Alam niya talagang may mali. At bilang yaya ni Elias, trabaho niyang alamin kung ano yon. Pagkarating nila sa malapalasyong mansyon nga ni Hector, halos mapatid nga si Gwen sa pagmamadali. Sa sobrang laki ng bahay, parang nawalan na nga siya ng oxygen. Pagbukas ng pinto, agad silang sinalubong ng isang empleyada. Sir, ayaw pong tumigil na Elias sa pag-iyak eh. Kanina pa po siya hinahanap. Napatigil nga ito nang makita si Gwen. Yaya Gwen! Wala naman nangyari sa kanya, di ba? Mabilis na tanong nga ni Gwen. Wala naman po pero sobrang lungkot niya simula nung umalis kayo kaninang umaga. Ayaw kumain, ayaw maglaro, puro iyak lang. Napanga nga si Gwen. Hay anak ng tokwa. Hinanap ako ng bata? Lumingon siya kay Hector na nakakrus nga ang braso at walang emosyon sa muka. You have one job, Gwen. Napahirap nga siya. Excuse me, sir. Ang trabaho ko'y mag-alaga, hindi maging security blanket. Apparently, you're both. Hindi na nga siya sumagot at dumiretso na nga lamang sa kwarto ng bata. Pagkabukas ng pinto, narinig niya kaagad ang hikbi ni Elias. Nakaupo ito sa kama, mukhang miserable at mahigpit nga ang yakap-yakap na paboritong stuffed toy. Elias, baby, I'm here. Mabilis niyang sabi. Sa isang igla parang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa lungkot, bumungis-ngis nga ang bata tumakbo papunta sa kanya. Yaya Gwen! Napatras nga si Gwen nang sumugod si Elias at niyakap siya ng mahigpit. Oh my gosh, sorry talaga, hindi ko alam na hinahanap mo ko. I miss you, Yaya. Ayoko po kay Tito Benny. Mabaho po siya eh. Hindi niya napigilan ng tawa. Ano daw? Sino si Tito Benny? Nagtaas ng kamay ang isang bodyguard sa tabi. Ako po yun, ma'am. Napatingin si Gwen kay Hector na nanonood lang sa eksena. Ito na yun? Pinatawag mo pa ako na parang may emergency, yun pala, clingy lang ang anak mo? He's not clingy. Saad ni Hector. Yaya, dito ka na lang forever. Ani nga ni Elias. Napangiwi si Hector. Not clingy ah. Napabuntong hininga nga lamang ito. Just do your job. Sinasahuran naman kita. Nasa garden nga sila ngayon at si Elias naman masayang tumatalon sa mga guhit ng hopscotch na si Gwen matapos nga nagdrawing gamit ang chalk. Sa kabilang banda ay si Hector. Nakaupo ito sa isang mamahaling upuan, naka-cross arms at mukhang gustong mag-resign bilang magulang. Ano ka ba, sir? Ganyan ka na lang ba forever maging statue? Reklamo nga ni Gwen. I'm busy. Sagot nga ni Hector na hindi man lamang lumilingon. Busy saan? Sa pagmukhang bato dyan? Gwen. Hector. Kinaya niya ang tono nga ng kanyang boss sabay taas kilay pa talaga. Sa puntong to lumapit si Elias at hinilang kamay ng tatay niya. Daddy, laro po tayo. Napatigil nga si Hector. Minsan lang tawagin ni Elias na daddy ang sarili nga nitong ama. At kung bata na mismo, ang nagyaya paano na matatanggihan. Pero kaya yun ni Hector. I'm working. Malamig din sagot pa nga nito. Biglang nagpout pa nga si Elias. Ayaw mo po ba sa akin? Napatigil si Gwen. Napalingon din si Hector. At kitang-kita niya kung paano ito natigilan sa tanong ng anak. Pero sa halip na sagutin, bumuntong hininga lang si Hector. I have things to do. At doon sumabog ang pasensya ni Gwen. Ganon? Taas kilay nga ang tanong ni Gwen.
Inalis niyang tsinelas niya sa isang paa. Lumapit sa kinauupuan nga ni Hector at walang babalang binigyan nga ito ng malutong na palo ang braso ng amo. Nanigas si Hector habang napasinghap sa gulat si Elias. Yaya Gwen! Dahan-dahang bumaling nga si Hector sa kanyang anak at sa babae at kahit wala sa tono ang boses nito, alam niyang gigil na si Hector. You just hit me. Saad pa nga ni Hector. Congratulations sir! Ang talino mo! Give me one reason why I shouldn't fire you sa ginawa mo. Kapag tinanggal mo ko, alis din ako. And guess what? Magwawala si Elias. Hahanapin niya ako. Sabi lingon nga nila sa bata na halatang kinakabahan. I'll cry, Daddy, promise! Napapikit nga si Hector at tumaas naman ang sulok ng labi ni Gwen. So what's it's gonna be, sir? Patintero? Maglalaro tayo kasama ang anak mo o resign? Natahimik na nga lamang si Hector. Parang naglo-loading ang utak niya sa sitwasyon. Tila hindi makapaniwala na pinapapili nga siya ngayon ng isang patintero match o resignation ng yaya ng anak niya. Tumingin siya kay Elias na malungkot ang mukha pero ready na ngang umiyak kung sakali man ang sagot niya mali. Tapos lumingon nga siya kay Gwen na nakadekwatro sa harap niya. Taas noo at may pilyang ngiti sa labi. Ano sir? Patintero o resign? Pag-uulit nga ni Gwen. Napailing na nga lamang si Hector at dumanang kamay niya sa buhok. Halatang hindi makapaniwala na napasok nga siya sa ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Fine. Yes! Si Daddy maglalaro na! Ano? Bulalas nga ni Hector biglang na-realize ang ginawa niyang desisyon. Huli na boss, may kontrata na tayo. Natatawang sabi naman ni Gwen. Maya-maya lang si Hector Del Fiero, ang bilyonaryong mukhang hindi marunong umiti at laging nakasuot at may aura ng isang mafia boss, ay nakatayo sa garden. Naka-rolled up ang sleeves ng mamahaling long-sleeved polo niya. At kaharap niya ang isang 4-year-old na may hawak na tsyok at isang yaya na mukhang nanalo nga sa loto sa saya. Okay Sir Hector, alam mo ba ang rules ng patintero? Tanong nga ni Gwen at nakahawak pa nga sa bewang. I'm a grown man, Gwen. Of course, I know how to. Hindi mo alam. Umiling nga si Gwen na parang nangasar. Okay, Elias, i-explain mo sa daddy mo. Sumeryoso nga si Elias. Daddy, ganito po yun. Dapat po hindi ka mahahawakan ni Yaya Gwen. Tatakbo ka po tapos... Yeah, I got it. Ready, set, go! At doon nga nagsimula ang lahat. Hindi sanay si Hector sa ganitong laro at mukhang nagka-midlife crisis pa nga siya. Habang nilalampasan siya ni Elias na parang isang hyper na tuta. Si Gwen naman ay buong lakas nga na hinahabol sila. Elias, bilisan mo! Tilinga ni Gwen. Ang bagal mo, Daddy! Sigaw nga ni Elias, tumatawa pa nga habang nakakaiwas nga kay Gwen. I swear, this is ridiculous. Anong ridiculous? Kung paano ka tumakbo, sir? Para kang robot na nabaril ni ewan. Shut up, Gwen. Sad nga ni Hector. At sa isang iglap na huli nga ni Gwen si Hector. Daddy, talo ka po! Sigaw nga ni Elias habang nagtatatalon. Nakatayo lang si Hector. Humihingal at nakatitig nga kay Gwen na mas lalong natuwa nga sa pagkapanalo. Sir, may gusto po ba kayong sabihin? Nakapamewang nga na tanong ni Gwen. Napapikit na nga lamang si Hector at nilunok na nga lamang ang pride. Fine, you win. Kita mo na Elias, natalo natin ang bilyonaryo mong ama. Tumakbo nga papunta si Elias sa tatay niya at niyakap ito. Daddy, ang saya! At doon napahinto nga si Hector. Dahan-dahang tinapik nga ni Hector ang ulo ng anak. Okay, sige na. Daddy, next time ulit Inosenteng tanong nga ng bata. Tumawa nga si Gwen. Next time daw, Sir Hector. Hindi sumagot si Hector, pero sa kabila ng pagod at kahihiyan sa nangyari, hindi nga niya
Napigilang mapangiti ng bahagya. At para kay Gwen, yun na nga ang pinakamalaking panalo nga niya ng araw na yun. Umaga na nga sa Del Fierro Mansion at tila may bagong batas na ipinatutupad nga. Bawal ang kaseryosohan bago mag-alas 9. Nakaupo si Gwen sa kusina at masaya nga niyang pinagmamasdan si Elias na hindi pa rin makamove on sa masayang laro nga nila kahapon. May hawak itong isang stuffed toy at nagpa-practice nga ng patintero sa pagitan ng mga upuan. Elias, huwag kang maglalaro dyan, baka matisod ka. Babala nga niya. Ngunit bago pa nga makasagot ang bata, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Hector mula sa hallway. Napahinto si Gwen. Si Hector Del Fierro ang bilyonaryong mukhang pang-commercial ng mamahaling relo at mukhang hindi okay. Suot pa rin ito ang mamahaling polo shirt na ginamit kahapon. Lukot na lukot nga, may bahagyang chalk stain sa manggas. Halatang hindi ito nakatulog ng maayos. Sir Hector, nagkakatroma po ba kayo sa patintero? Pangasar pa nga na tanong ni Gwen. Tinignan siya ni Hector na parang gusto nga niyang isumpa sa 5 henerasyon. Gwen, it's too early for your nonsense. Tumingin naman si Elias sa tatay niya at napansin ang damit nga nito. Daddy, bakit suot mo pa rin po yan? Hindi ka po ba naligo? Inosenteng tanong nga ng bata. Tahimik lang si Hector pero kitang-kita ni Gwen ang bahagyang panginginig ng mata nito. Sign na malapit na nga itong sumabog sa inis. Elias, hindi magandang tanong yan. Pigil tawang sabi nga ni Gwen. Bakit po amoy chok pa rin po si Daddy? Napasinghap si Hector. I swear, this is harassment. Dahil mukhang wala nang ligtas si Hector, sa kahihiyan agad nga siyang tumalikod at naglakad pabalik nga sa kanyang kwarto, pero bago siya makapasok nagsalita si Gwen. Sir, wait! Tawag nga ni Gwen. Huminto nga si Hector pero hindi lumingon. Ano na naman, Gwen? Ngumiti si Gwen. Sir, next time po kapag tatalon kayo sa patintero, iangat niyo po yung paa niyo para hindi kayo mukhang robot na nalobat. Napakapit nga si Hector sa doorframe, mukhang nag-iipon ng pasensya. Gwen. Good morning, Sir Hector. Mabilis na nga lamang nadagdag ni Gwen bago pa nga makasagot ang amo niya. Matapos ang nakakahiya nga niyang walkout, bumawi nga si Hector sa pamamagitan ng isang plano. Isang eksaktong pagganti sa pang-aasar ni Gwen. Kaya pagbalik niya malinis na nga siya at bagong palit ng damit. Nasa kusina si Gwen at naghahanda nga ng almusal. Lumapit si Hector nang walang ingay. Nang nasa likod na nga siya nito, dahan-dahan siyang yumuko. Sa kamarahang bumulong nga sa tenga ni Gwen. Good morning din, Gwen. Napatigil nga si Gwen, napakislot nga siya. Sa gulat at muntik na ngang maitapon ang tinidor na hawak. Nang lumingon siya, halos magdikit nga ang mukha nila ni Hector. Sir, ano yan? Trip niyong maging multo? Ngumisi si Hector. Bakit? Hindi ka naman matatakutin, di ba? Matapang ka, di ba? Sabi niyo kanina too early for nonsense. Bakit parang kayo na ngayon yung nangaasar? Kunot noong saad nga ni Gwen. Magsasalita pa nga sana si Hector pero biglang sumingit si Elias. Daddy, bakit ka tumingin kay Ate Gwen? Tanong nga ng bata habang ginunguya nga ang pancake. Nagkatinginan si Hector at Gwen. Napangiti si Hector, saka tinignan nga si Gwen mula ulo hanggang paa na parang ini-evaluate nga ito. Wala naman. Tinitignan ko lang kung bagay ang pagiging clown sa isang nani. Excuse me? Sir, hindi po ako clown na. Entertainer ako. Iba yun. Natawa na nga lamang si Gwen pero halata ang pagkagulat. Tumawa nga lamang si Hector at umupo sa harap ng mesa. Mukha kasing mas bagay sa birthday party kesa sa trabaho dito sa bahay. Napasinghap na nga lamang si Gwen. Wow! Ganito pala ang buhay kapag niloko mo ang boss mo sa patintero. Gumaganti ka, no? Makalipas ang ilang araw mula nga sa patintero at asara nila, unti-unting napansin ni Gwen na nagbago ang ugali ni Hector sa kanya. Hindi na lamang ito basta seryoso at suplado,
Madalas na nga rin siyang biruin gaya ng ginagawa niya dati. Gabi na nga noon at mahimbing nang natutulog si Elias. Inayos nga ni Gwen ang kusina nang lumabas si Hector mula sa kanyang opisina. Nakasuot ito ng puting long sleeves na may nakabukas na unang 2 botones. Nanghihina siyang naupo sa mesa at napabuntong hininga. Napansin ni Gwen yun kaya lumapit siya. "Sir, parang ang bigat ng mundo natin ngayon ah." Panunokso nga niya. Hindi kaagad nakasagot si Hector. Sa halip tumingin nga ito sa kanya nang may kakaibang ekspresyon. Sakit sa ulo ng negosyo. Sugot nga nito sa mababang boses. Pero mas sakit sa ulo ang isang tao rito na mahilig mangasar. Napangiti na nga lamang si Gwen. Baka naman dahil lang yan sa stress. Kailangan nyo ng entertainment, ano? Ano po bang gusto nyong panoorin? Dahan-dahang umangat nga ang isang kilay ni Hector. Ikaw? Napasinghap si Gwen. Ha? Bahagyang umiti si Hector. Ikaw na lang ang papanoorin ko. Nakakatawa ka naman eh. Wow, sir ah. Palabas na pala ako ngayon. Umupo si Gwen sa tapat niya at nakapamewang pa. At anong genre? Comedy? Romance comedy? Sagot nga ni Hector kaagad pero minsan may action, lalo na kapag naiinis ka. Dagdag pa nga nito. Napanganga si Gwen. Paano po naging romance? Tumayo si Hector. Lumapit sa kanya. At yumuko para magpantay ang mukha nila. Malalaman mo rin. Bulong nga nito. Kasabay ng isang nakakalokong ngiti. Dahil hindi niya kayang tapatan ng energy ni Hector, bigla siyang tumayo pero sa pagmamadali na dulas nga siya sa basang sahig. Ay, Ginoo ko! Bago pa nga siya tuluyang bumagsak, mabilis nga siyang sinalo ni Hector. Dahil pareho nga silang hindi handa, napatihaya nga si Hector sa sahig at tumagan nga sa ibabaw nito. Hindi gumagalaw si Gwen. Hindi rin gumagalaw si Hector. Tanging mga mata lang nila ang nagsasalita. Seryoso si Hector habang nakatitig kay Gwen at hindi niya alam kung bakit nakakahiya at nakakakilig nga ito sa kanya. Sir, okay lang kayo? Utal nga na sabi ni Gwen. Tumikim si Hector. Ikaw ang dumagan sa akin eh, pero kung tinatanong mo kung okay lang ako? Napasubsob na nga lamang si Gwen sa dibdib nito dahil sa kahihiyan. Nakakahiya talaga. Narinig niya ang mahinang tawa nga ni Hector. Sabi ko na nga be, romance comedy talaga ang palabas mo. Gusto nga ni Gwen na tumayo kaagad pero ayaw gumalaw ng katawan niya sa sobrang kahihiyan. Gwen, balak mo bang tumagan sa akin buong gabi? Napamulagat na nga lamang si Gwen. Ay, hindi po no. Sorry po sir. Nagmamadali nga siyang bumangon pero sa pagmamadali niya, nadulas ulit siya at bumagsak nga pabalik sa dibdib ni Hector. Aray naman, gusto mo ba talagang yakapin ako? Natatawang pangasar pa nga ni Hector. Lalong naginit ang mukha ni Gwen. Hindi po sir ah, hindi ko po talaga sinasadya. Nakangiti lamang si Hector pero sa kabilang banda, may kakaibang kislap sa mga mata niya. Relax ka lang, hindi naman ako magrereklamo eh. Hala, ano ibig niyang sabihin? Sad pa nga ni Gwen. Dahil hindi na nga niya kayang kahihiyan, mabilis nga siyang gumulong, papalayo at bumangon na nga, na parang ninja. Sige po sir ah. Matutulog na ako, magandang gabi. Sabi nga niya kaya tumakbo na nga papunta sa kwarto niya. Pero bago pa nga siya makapasok narinig niya ang malakas na tawa ni Hector. Gwen, napahinto siya at dahan-dahang lumingon. Nakaupo na nga si Hector sa sahig, nakasandal sa mesa at nakatingin sa kanya na para bang aliw na aliw nga siya sa nangyari. Namumula ka! Napamura na nga lamang si Gwen. Hindi na nga siya lumingon ulit. Sumibat na nga siya sa kwarto at nagtalukbong kaagad ng kumot habang nilalaban nga ang ngiti sa labi niya. Maaliwalas ang umaga sa Del Fierro Mansion o dapat sana kung hindi lang sa biglaang pagsulpot ni Olivia Villamor Del Fierro, ang ex-wife ni Hector. Elias, baby, namiss mo ba si mommy? Napalingon si Gwen at muntik nang mabulunan nga nang makitang isang babaeng naka-white silk dress
May mahaba at malambot na buhok at mukhang artista sa sobrang puti. Pero kahit nakangiti ito, may something sa tingin niya na nagpatayo ng balahibo ni Gwen. Ellie, lumapit ka sa akin. Malambing na sabi nga ni Olivia. Pero imbes na lumapit, lalo lang kumapit si Elias kay Gwen. Ayoko po! Mahinang sabi nga ng bata. Napansin ni Gwen ang pagdilim ng mata ni Olivia. Pero nang lumingon nga si Hector mula sa pintuan, agad itong ngumiti na parang walang nangyari. Olivia, malamig nga ang boses ni Hector, mukhang hindi siya natutuwa sa biglaang pagbisita ng dating asawa. At hindi nga nito alam, I'm here for Elias. Sabi nga ng babae na parang walang kasalanan. I just want to spend time with my son. Nagkatinginan nga si Hector at Gwen. Kita nga ni Gwen ang pag-aalinlangan sa mata ng lalaki. Pero matapos ang ilang segundo, bumuntong hininga ito. Huwag mong tatagalan. Sagot na nga lamang ni Hector bago nga lumabas ulit ng bahay para sagutin nga ang isang tawag. Naiwan nga sina Gwen, Olivia at Elias sa dining area. Ilang segundo nga silang natahimik. Tumingin si Olivia kay Gwen. Ang inosenteng ngiti ay napalitan ng malamig na titig. Para bang naging ibang tao bigla. Ay si Hector has a new pet. Sabi pa nga ni Olivia. Naningkit ang mga mata ni Gwen. Bakit parang may sinasabi ka, Ma'am Olivia? Palaban na saad niya. Napangiti ang babae. Wala naman. Ngayon na ako nakakita ng yaya na mukhang masyadong attached sa boss niya. Napansin nga ni Gwen na unti-unting lumalapit nga si Olivia kay Elias. Pumipiglas ito sa pagkakahawak ng ina. Elias, halika rito. Huwag kang dikit ng dikit sa ibang tao. Baka madumihan ka. Saad pa nga ni Olivia. Ayoko po! Baka mas madumihan po ako sa inyo! Sagot nga ng bata. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Olivia. Sa akalang hindi nakatingin nga si Gwen, bigla niyang hinigpitan ang hawak ni Elias. At halos nanginginig nga sa inis. Huwag matigas ang ulo, Elias. Banta nga niya rito. Napatras nga ang bata, baka sang takot sa mga mata nito. Parang may kumulo sa dugo ni Gwen. Mabilis niyang inabot ang kamay ni Elias at hinatak nga papunta sa kanya. Hay naku, Ma'am Olivia. Pasensya na po pero si Elias po kumakain pa eh. Saka mukhang pagod siya, baka gusto niya muna magpahinga. Mas lumamig nga ang tingin ni Olivia. Pero bago pa nga siya makasagot, biglang bumukas ulit ang pinto at pumasok si Hector. Elias, okay ka lang? Tanong ng ama, tinitigan ng anak dahil sa takot na ekspresyon. Mabilis nang umiti si Olivia. Para bang wala nga siyang ginawang masama. Of course, we're just bonding, right? Pero sa gulat ng lahat, umiling si Elias at tumakbo pabalik kay Gwen. Naningkit ang mata ni Hector. Gwen, can I talk to you for a second? Pero bago sumunod si Gwen kay Hector, nagtamang tingin nila ni Olivia. At doon niya nakita ang isang babalanga sa mata nito. Sa loob ng opisina ni Hector, nakaharap si Gwen sa matangkad na lalaki. Habang si Elias naman ay mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. Kita niya ang lalim ng buntong hininga ni Hector habang sinasapaw ang sentido. Anong nangyari, Gwen? Sir Hector, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa'yo. Pero saglit na tumingin si Gwen kay Elias na patuloy pa ring nanginginig. Mula sa maliit nitong bibig, isang mahina ngunit matigas na pahayagang lumabas. Ayoko po kay Mommy! Para yung kidlat na tumama ng direkta. Napakurap si Hector. Elias, ngunit tumiling ang bata at muling humigpit ang hawak kay Gwen. Masama si Mommy! Doon ay tila may kung anong sumabog sa loob ni Hector. Kita ni Gwen ang unti-unting pagkuyom ng kamuon ng lalaki, pati ang pagdilim ng mga Olivia. Matapang na tanong nga ni Hector. Malalim na huminga si Gwen. Sir, hindi ko pwedeng sabihin na walang sapat na ebidensya, pero nakita ko kung paano siya nagbago kapag wala kayo. Muling sumagi sa isip niya ang eksena. Ang mahigpit na hawak nga ni Olivia kay Elias
Ang malamig at matalim nitong titig at ang mariing pagpipilit na kunin ng bata kahit halatang ayaw naman ito. Masyado siyang mapilit at parang may sinasabi siya kay Elias na nagpapalakas ng takot niya. Hindi ako sigurado pero sir, nakita niyo naman hindi ba? Natatakot siya sa kanya. Hindi ko na siya pagbibigyan ulit. Napasinghap si Gwen. Sir? Kung tama ang hinala ko, hindi ko nahahayaang lumapit si Olivia kay Elias. Napatingin si Gwen kay Hector. Nakita niyang hindi lang ito isang seryosong negosyante. Nakita niyang isang ama na handang ipaglaban ang anak niya kahit sino pang humadlang. At hindi nga niya maipaliwanag kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso niya sa nakita niyang determinasyon sa mukha nito. Biglang bumukas ang pinto at doon tumambad si Olivia. May mapaglarong ngiti ito sa labi. Ano to Hector? Pinapalitan mo na ako sa bagong asawa mo? Halos mabulunan nga si Gwen sa narinig. Pasensya na po Ma'am Olivia, pero yaya lang po ako dito. Ngunit hindi nawala ang ngiti sa mukha ng babae. Talaga? Bakit parang ikaw na ang paboritong tagapag-alaga ni Elias? Sino kaya ang susunod na alagaan mo, si Hector? Gustong manlumo nga ni Gwen. Para nga siyang tinamaan ng matinding pagkagulat sa sinabi nito. Pero bago pa nga siya makasagot lumapit si Hector kay Olivia at malamig itong tinitigan. Lumayas ka na Olivia. Tumawa ang babae. Hindi mo ko basta-basta mapapaalis Hector. Anak ko pa rin si Elias. Ngunit mas lalong lumamig ang titig ng lalaki. Si Elias ay hindi isang bagay na maaari mong ariin kung kailan mo gusto. Naningkit nga ang mga mata ni Olivia. Ano ngayon? Siya na ang bagong ina? Naramdaman nga ni Gwen ang bahagyang pagdikit ni Hector sa tabi niya. Nang lingunin niya ito, diretsyong nakatingin lang ito kay Olivia. Kahit sino Olivia, kahit sino basta hindi ikaw. Kinabukasan papalabas na nga si Gwen ng bahay nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot ang noo niya, ngunit sinagot pa rin niya ito. Hello? Isang matinis na boses ang sumagot. Si Mirabela ba ang pangalan ng anak mo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gwen. Teka, sino to? Ngunit bago pa makasagot, ang nasa kabilang linya isang tunog nga ng papalapit na sasakyan ang narinig niya, papunta sa direksyon niya. Mabilis ang naging kilos ni Gwen, sa isang iglap hinila nga niya ang kanyang bag at ipinalo sa harapan ng paparating na sasakyan bilang distraction. Sabay mabilis, napagtalon sa gilid. Nagprenong sasakyan, ngunit hindi nag-aksay ng oras si Gwen. Agad nga siyang sumunggab. Sa gilid ng sasakyan hinawakan ng side mirror at malakas na sinipang pintuan. Napamura ang driver at bago pa ito makalis mabilis na nakuha ni Gwen ang plate number. Mabigat ang bawat hakbang ni Gwen papasok sa opisina ni Hector. Hindi pa rin tuluyang humuhupa ang kaba sa dibdib niya. Mahigpit nga niyang hawak ang isang papel kung saan nakasulat ang plate number ng sasakyang muntik ng sumagasa sa kanya. Nang makita siya ni Hector agad nga nitong napansin ang bahagyang punit sa laylayan ng kanyang blouse at ang gasgas sa kanyang braso. Anong nangyari sa'yo? Bago pa makasagot si Gwen, mabilis nga siyang nilapitan ng lalaki at hinawakan nga ang kanyang braso. Si Olivia. Sinubukan niya akong pagtangkaan. Diretsyong sabi nga ni Gwen. Nabataas ang kilay ni Hector. Ano? Sinubukan akong sagasaan kanina. Narinig ko pang binanggit niya ang pangalan ng anak ko. Wala pa akong proof pero hindi na to coincidence. Kinakabahang saad nga ni Gwen. Nakita mo ba ang plate number? Tumango nga si Gwen. Akala niya siguro bobo ako at hindi ko siya lalabanan. Tumingin si Hector sa papel. Pagkatapos ng ilang segundo napangisi nga siya. Pero hindi yun isang masayang ngiti. If she wants to play dirty, then let's see how she handles real consequences. Dumaan ang ilang minuto nang katahimikan bago tumawag nga si Hector sa kanyang abogado. Hanapin mo ang lahat ng pwedeng magamit laban kay Olivia. Lahat ng kaso niya.
lahat ng witnesses na maaaring magsalita laban sa kanya. Malamig niyang utos. At ihanda ang emergency custody petition para kay Elias. Hindi ko siya hayaang bumalik sa kanya. Understood, Mr. Del Fierro? Pagkababa ng tawag, tinignan nga niya si Gwen. Natahimik lang pero mukhang galit pa rin. Hindi ko na hayaang madamay ka rito. Mahinang sabi nga ni Hector na makikita talaga ang sinserong concern. Napatawa si Gwen nang mapait. Too late. Sinalpok na ako ng problema mo, Sir Hector. Hindi na ako makakawala rito kahit gusto ko. Pinagmasdan siya ng lalaki. Waring iniisip kung paano ipapaliwanag ang dapat nitong gawin. Pero bago pa nga ito makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok nga si Lucas, ang kanyang right-hand man. Boss, nakita namin si Olivia. Nagpaplano. Mabilis na kinuha ni Hector ang dokumento at binuksan. Umigting ang panga niya sa nabasa. She filed a petition to regain custody of Elias. Napamura si Gwen. Anong pinagbabatayan niya? Wala na siyang pakialam kay Elias. Tapos bigla niyang gustong bumalik ang bata sa kanya? Gumamit siya ng impluensya. Ang petition niya, may kapit siyang judge na malapit sa pamilya niya. Sa madaling salita, kahit wala siyang strong case, may magmamanipula ng hearing para sa kanya. Sagot nga ni Lucas. Naningkit nga ang mga mata ni Hector. Gusto niya ba ng war? Then she will get one. Matapang na saad nga ni Hector. Nagsimula nga ang hearing at agad na ang inilatag nga ng abogado ni Hector ang mga ebidensya, mga dating records na nagpapakitang si Olivia ay hindi kailanman nagpakita ng interes kay Elias at hindi ito naging mabuting ina. Isinunod ang testimonya ng dating yaya at ilang kaibigan ng pamilya, ngunit hindi rin nagpatinag si Olivia. Mr. Del Fierro is an extremely busy man. Hindi niya kayang palakihin mag-isa si Elias. Aniya kunwari may lungkot sa boses. I was young and reckless, but I am his mother. I deserve another chance. Tumayo nga si Gwen. Ano? Deserve mo? Sinubukan mo kong ipapatay para lang makuha ang anak mo, tapos sasabihin mong deserve mo? Nagkagulo nga ang loob ng korte. Objection! Sigaw ng abogado ni Olivia. Ngunit bago pa nga makapagsalita ang hukom, tumayo si Hector. Hindi ko hahayaang mapunta sa isang kriminal ang anak ko. Matigilan si Olivia. At kung iniisip mong kaya mong gamitin ang koneksyon mo para manalo, masyado kang nagkamali. Dagdag pa nga niya. Dahil hindi lang sa korte, magtatapos ito. And I will make sure you pay for everything you've done. Kitang-kita sa mukha ni Olivia ang galit at pagkabigo. Alam niyang nalalagay na nga siya sa alanganin, ngunit hindi pa nga siya sumusuko. Samantalang si Gwen naman, nanatiling tahimik sa tabi ni Hector. Pagaman hindi siya parte ng kaso, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at inis habang nakikinig sa mga argumento. Napansin ni Hector ang paninigas nga ni Gwen. Lumapit siya ng bahagya. Inilihis nga ang mukha niya para marinig lang ang talaga. Relax. Huwag mo hayaang ubusin ka ng galit ng dahil lang sa kanya. She's not worth it. Madaling sabihin, hindi ikaw yung muntik ng masagasaan. Alam ko, kaya nga nandito ako para siguraduhin na hindi na yun mauulit pa. Saad nga ni Hector. Sa halip na sumagot, natagpuan na nga lamang ni Gwen ang sarili na nakatitig nga sa labi ng lalaki. Mabilis niyang ibinaling ang tingin, pero huli na. Ramdam na nga niya ang init sa pisngi niya. Nakita ni Hector ang pamumula niya at napangiti ito. Bakit namumula ka? Tukso nga nito. Ano ka ba, Hector? Inis nga niyang sabi. Napatawa ng mahinang lalaki at sa sandaling yon parang nawala ang bigat ng sitwasyon. Sa kabilang panig ng courtroom, lumiliyab na nga sa galit si Olivia habang pinagmamasdan ng tagpong yon. Ang paraan ng paglapit ni Hector kay Gwen, ang tingin nito sa dalaga at higit sa lahat, ang ngiti nitong bihirang makita ng kahit na sino. Lahat ng yun, nagpagalit kay Olivia.
Mabilis niyang tinapik ang kanyang abogado at bumulong. Use that. Nagtaas ng kilay ang abogado. Excuse me? Gamitin mo ang nakita mo. Si Hector may relasyon sa isang empleyado niya habang nasa proseso ng kaso. That's inappropriate. We can use it against him. Napatingin ang abogado sa dalawa na ngayon ay tila nagbubulungan na naman. Mukhang may gusto silang itago, hindi ba? Gamitin mo yan para ipakita sa korte na hindi siya isang perpektong ama. That he is easily distracted, emotionally compromised. Nagsimula nang magbago ang plano ni Olivia. At sa susunod na bahagi ng hearing, sisiguraduhin nga niyang mapapahiya si na Hector, pati na rin si Gwen. Dumating ang huling araw ng hearing, lahat ng mata nakatutok kina Hector at Olivia na parehong handang lumaban para sa kustodiya nga ng batang si Elias. Si Gwen ay nasa likuran ni Hector at tahimik na nagmamasid. Kahit hindi siya bahagi ng kaso, alam niyang malaki ang naging papel niya sa buhay ni Elias. At yun ang dahilan kung bakit siya pinuntirya ni Olivia. Nang tumayo ang abogado ni Olivia, sigurado nga itong makakapuntos sila. Your Honor, gusto naming ipresenta ang ebidensya ng inappropriate relationship ni Mr. Del Fierro sa isang empleyado niya habang ongoing ang kaso. Nagkaroon ng bahagyang pag-aalboroto sa courtroom. Napatingin si Hector kay Olivia na may mapanuyang ngiti. Hindi siya isang matatag na ama kung may mga personal na relasyon siyang inuuna habang nililitis ang kasong to. Objection, Your Honor. Mabilis na sagot naman ng abogado ni Hector. Walang kinalaman ang personal na buhay ni Mr. Del Fierro sa usaping to. Ang tanging mahalaga rito ay kung sino ang may kakayahang magbigay ng mas maayos na buhay kay Elias. Tumango ang hukom. Sustained. Counsel, stay on track. Nagsimulang mamuo ang inis sa mukha ni Olivia. Nang lumapit nga si Elias upang magbigay ng pahayag, lahat tumahimik. Ito ang maging huling dagok para sa kaso. Elias, gusto kong malaman. Kanino mo gustong manatili? Malumanay na sabi nga ng hukom. Nagangat ng mukha ang bata, napatingin muna kay Hector bago dahan-dahang lumingon kay Olivia. At sa isang saglit, nagbigay na nga siya ng sagot na nagpabagsak kay Olivia. Kay Daddy Hector po! Halos mabingi ang korte sa katahimikan. At bakit? Tanong nga ng hukom. Kasi po siya po ang nandyan po sa akin palagi. Siya po yung gumigising sa akin tuwing may masamang panaginip po ko. Siya po yung naghahatid sa akin sa school. Siya po yung nagpapatawa sa akin kapag malungkot po ko. At kahit minsan po, sobrang busy, hindi niyo po ako nakakalimutan. Napakuyom ang kamo ni Olivia. Hindi niya matanggap na sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi siya pinili ng anak niya. Hindi na kailangan sabihin pa ang hatol. Ilang minuto lang nagbigay nga ng pinal na desisyon ng hukom. The court grants full custody of Elias Del Fierro to his father Hector Del Fierro. Pagkalabas ng courtroom, hindi mapigilan ni Gwen ang mapangiting lumingon kay Hector. Congratulations, bulong niya, habang si Elias ay mahigpit na nakayakap sa ama niya. Hindi ko to magagawa kung wala ka, Gwen. Naginit ang pisngi ni Gwen nang maramdaman ang mainit na hawak nga ni Hector sa kamay niya. Hindi niya inaasahan ang munting kilos na yun. Salamat. Bulang nga muli ni Hector. Para saan? Pilit niyang inililihis ang tingin. Para sa lahat. Sagot nito at mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay niya. Para sa paniniwala mo sa akin. Para sa hindi mo pagbitaw. Muntik na ngang mapaatras si Gwen sa bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dulot lang ba ito ng emosyon ng tagumpay o kung may iba pang dahilan. Sobra ka namang sentimental. Akala mo naman may ginawa akong malaki. Gwen, seryoso nga nitong tawag sa pangalan niya. Alam kong hindi ito ang tamang oras para pag-usapan to, pero gusto kong malaman mo. Pigil nga niyang hinintay ang kasunod na sasabihin nito. Ngunit bago pa man ito makapagpatuloy, biglang sumingit si Elias.
Daddy, gutom na po ako! Sigaw nga ng batang nakayakap pa rin sa ama. Natawa na nga lamang si Gwen, habang si Hector, napailing na nga lamang ng may ngiti sa labi. O sige na, mag-celebrate na tayo, sasamahan mo kami, diba? Bali nga nito kay Gwen. Nagkipit balikat na nga lamang si Gwen. Depende, libre mo ba? Siyempre, pero may isang kondisyon. Sagot ni Hector kaagad. Napataas ang kilay ni Gwen. Ano naman yan? Hinila siya ni Hector palapit. Hindi gaanong malapit, pero sapat para maramdaman niya ang init ng katawan nito. Dapat, ikaw ang katabi ko sa dinner. Halos, mapalunok nga si Gwen lalo na't hindi inalis nga ni Hector ang titig nga nito sa kanya. At doon niya napagtanto, wala pa silang opisyal na pag-uusap tungkol dito pero mukhang si Hector Del Fiero ay may sariling plano. At mukhang siya mismo, hindi na rin makakatakas pa dito. Ngunit isang bagay ang bumabagabag kay Gwen. Ang kalagayan ng anak niyang si Mirabela. Ilang beses na itong nilalagnat kamakailan. At kahit anong gamutan ang gawin niya, hindi ito bumubuti. Kahit na mahal niya ang trabaho niya kay Hector at ang koneksyon niya kay Elias, alam niyang oras na para unahin naman ang anak niya. Kaya isang gabi, matapos ngang patulugin si Elias, dumiretso siya sa opisina ni Hector. Gusto ko pong mag-resign. Matapang na saad ni Gwen. Napatingin kaagad si Hector mula sa papel na hawak niya. Kumunot ang noon nito. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Si Mirabela. Kailangan niya ako. Hindi ko na kayang hatiin ang oras ko. Hindi ko kayang mag-alaga ng ibang bata habang ang sarili kong anak nangangailangan sa akin. Natahimik nga si Hector. Kitang-kitang bigat ng emosyon sa mga mata niya. Gwen, hindi mo kailangan umalis. Pero kailangan, Hector. Wala na akong ibang choice. May choice ka. Hayaan mong tulungan kita. Hindi ko matatanggap yun. Hindi mo naman ako responsibilidad, Hector eh. Hindi rin si Mirabela. At hindi mo rin responsibilidad si Elias. Pero nanatili ka. Sagot naman pabalik ni Hector. Bumuntong hininga si Gwen. Iba yun, Hector. Hindi iba, Gwen. Ayokong umalis ka. Ayokong mawala ka. Napatitig siya sa lalaki at ramdam ang bigat ng mga salitang yun. Pero bago pa nga siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya itong sinagot. Hello? Miss Gwen? Sagot ng isang familiar na boses. Napatigil si Gwen. Opo. Doktor ito ni Mirabela. Kailangan niyo pong pumunta kaagad sa ospital. Mabilis na nalamig nga ang katawan niya. Sabay tanong na, Teka, anong nangyari sa anak ko? Kailangan nating pag-usapan ito sa personal. Pakiusap, pumunta po kayo kaagad. Hindi na nga siya nagdalawang isip pa. Mabilis siyang tumayo. Halos tumakbo na nga palabas ng opisina. Pero bago pa nga siya makalabas, hinawakan siya ni Hector sa braso. Sasama ako. Hector, huwag ka nang tumanggi, Gwen. Sa likuran nila biglang lumitaw si Elias sa may hagdan, mukhang inaantok pa. Yaya Gwen, saan ka po pupunta? Huminga ng malalim si Gwen bago ngumiti ng pilit. May kailangan lang akong gawin, baby. Pabalik din ako. Gusto ko pong sumama. Pumikit nga si Gwen. Hindi niya kayang madala ang bata sa ganitong sitwasyon. Pero Elias, pupunta lang tayo sa ospital. Dapat dito ka muna sa bahay. Putol nga ni Hector at tinignan ng anak. Pero naglakad palapit si Elias. Humawak pa nga talaga sa kamay ni Gwen. Please po, gusto ko lang pong sumama. Napapikit si Gwen, hindi niya kayang madala ang bata sa ganitong sitwasyon. Pero wala na nga siyang magagawa. Napatingin si Gwen kay Hector at sa mata ng lalaki, alam niyang wala silang ibang choice. Fine, pupunta tayo. Bulong naman ni Hector. Sa ospital, tahimik nga na naglalakad si Gwen. Sa hallway at sinundan naman siya ni Hector na may hawak kay Elias. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang pangakamay niya. Dahil ba sa kaba? O takot na maaaring sabihin ng doktor?
Pagdating nila sa opisina ng doktor ni Mirabela, agad silang pinaupo. Dok, ano pong nangyari sa anak ko? Miss Gwen, may isang bagay kaming natuklasan tungkol kay Mirabela. Saad nga ng doktor. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ano po yun? Mayroon siyang isang rare genetic condition na minana niya mula sa kanyang ama. Nanigas nga si Gwen. Galing sa tatay niya? Tumawa ang doktor. Kailangan naming hanapin ang biological father ni Mirabela para ma-confirm kung siya ang carrier ng condition na to. Fortunately, nag-run kami ng additional tests and we found the match. Nagtama nga ang tingin ni Gwen at Hector. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim ang doktor bago binitawan ang pinakamalaking revelasyon ng gabi. Mr. Del Fierro, ikaw ang biological father ni Mirabela. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Halos hindi makapagsalita si Gwen. Pero Doc, imposible yan. Hindi ko nga alam kung sinong tatay niya eh. Pero seryosong tingin ng doktor. The DNA results are conclusive, Miss Gwen. Hector Del Fierro is Mirabela's biological father. Natahimik ang silid. Para bang huminto ang oras, habang si Hector at Gwen parehong nakatitig sa doktor at hindi makapaniwala sa narinig. Si Hector ang unang bumasag sa katahimikan. Pero Doc, paano po nangyari yon? Hindi ba ako kailanman nakakasalubong ni Gwen noon? Hindi kami magkakalala bago siya nagtrabaho sa akin. Alam kong nakakagulat ito pero may isang insidente na nagbigay daan para makuha namin ang DNA sample niya, Mr. Del Fierro. Napakunot ang noo ni Hector. Anong ibig niyong sabihin? Noong huli mong dinala si Elias dito para i-check up, nag-request ako ng routine test para sa records niyo. May nakuha kaming genetic markers mula sa sample mo. At nang iran namin ang test ni Mirabela nag-match ito, hindi naman sanasadyang matuklasan. Pero ayon sa resulta, mag-ama nga kayo talaga. Mas lalong nagulo ang isip ni Hector. Pero paano po? Gwen, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Napatingin nga si Gwen sa doktor pagkatapos ay sasahig. Tila nag-aalinlangan kung paano ipapaliwanag ang totoo. Pero sa huli nagdesisyon nga siyang magsalita. Ginawa ko ang DNA test gamit ang ilan sa personal mong gamit. Mahina niyang sabi. Nanlaking mata ni Hector. What? Sad na nga ni Gwen. Matagal ko nang gustong malaman kung sino ang tatay ni Mirabela, Hector. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko maalala. Hindi ko matanggap na hindi ko alam kung kanino siya nagmula. May posibilidad na may nangyari sa akin noon na hindi ko maalala at gusto kong malaman ang totoo para sa anak ko. Napakunot noo si Hector. At bakit ako? Bakit ginamit mo ang gamit ko? Dahil nung una kitang nakita, Hector, may naramdaman akong kakaiba. Para bang familiar sa akin. Kahit hindi ko alam kung bakit. At dahil hindi ko maalalang nakaraan na isip ko na baka ikaw. At paano mo nakuha ang gamit ko? Hiniram ko yung tissue na ginamit mo nung isang beses kang nagkapunas sa labi. At saka yung isang strand ng buhok mo sa opisina. Tinago ko yun, nagpa-test nang hindi mo alam. Hindi ko sinasadyang lokohin ka, Hector. Pagpapatuloy nga ni Gwen. Pero wala akong ibang paraan para malaman. Hindi ko rin naman kasi akalain na ikaw nga. So you stole my DNA without my knowledge. And now you are telling me I have a daughter I never knew existed? Gulong-gulong nga na tanong ni Hector. Hindi ko naman ginustong mangyari ang ganito. Gusto ko lang malaman ang totoo para sa anak ko. Hindi kita dinamay, Hector. Dahil hindi naman ako sigurado. Sumandal si Hector sa upuan. Sinapo ang mukha gamit ang isang kamay. At ngayon, anong gusto mong gawin? Hindi kaagad nakasagot si Gwen. Napatingin siya sa pintuan ng kwarto kung saan nasa loob si Mirabela. Ang pinakagusto ko lang naman talaga, gumaling ang anak ko. Kung ikaw talaga ang ama niya, ikaw lang ang pag-asa niya ngayon. Natahimik si Hector para bang sinusubukan nga niyang iproseso ang lahat ng sinabi ni Gwen. Hindi niya alam kung magagalit ba siya
malilito, o matatakot sa bagong realidad na kaharap niya. Sunod-sunod din kasi ang naging problema. Muli nga siyang napatingin sa doktor. Anong kailangan kong gawin? Ang kondisyon ni Mirabela ay bihira at may genetic origin. Kailangan nating mas detalyadong test mula sa iyo, Mr. Del Fiero, para malaman kung paano natin siya matutulungan. Maring kailanganin natin ng stem cell transplant o iba pang treatment na mangangailangan ng biological match. Halos hindi na nga gumalaw si Hector. Tumingin siya kay Gwen at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak nga nilang pareho nga nilang hindi alam na meron sila. Gagawin ko. Ano man ang kailangan ni Mirabela, gagawin ko. Saad ni Hector. Nangingilid ang luha ni Gwen. Hector, sa gilid ng kanyang paningin, naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Elias sa kamay niya. Nang lingunin nga niya ito, nakita niya ang batang tahimik lang na nakikinig. Hindi sigurado kung dapat ba siyang matuwa o mag-aalala sa naririnig. Yaya Gwen, ibig po bang sabihin si Mirabela po ay kapatid ko po? Mahinang tawag nga ni Elias. Nanatili silang tahimik ni Hector. Hindi alam kung paano sasagutin ang inosenteng tanong ng bata. Muling nagsalita si Hector at tinapik ang ulo ng anak. Mukhang ganun na nga, buddy. Napakurap-kurap nga si Elias. Tila nag-absorb pa lang ng information. May sister po ko? Bahagyang napangiti si Gwen. Oh, Elias, may sister ka. Biglang nagliwanag ang mukha ni Elias. Wow, may kapatid ako. Pwede ko po ba siyang makita, Daddy? Nagkatinginan nga si Hector at Gwen bago tumango si Gwen. Siyempre naman, baby boy. Pero kailangan nating mag-ingat kasi may sakit siya ngayon, okay? Tumango-tango si Elias. Pabantayan ko po siya, promise. Napangiti si Hector sa sinabi ng anak. Muli niyang binalikan ng doktor. Ano po ang next step? Kailangan nating kumuha ng blood samples mula sa iyo at i-cross-match ito kay Mirabela. Paliwanag ng doktor. Kung compatible ka bilang donor, makakahanap tayo ng tamang treatment para sa kanya. Gawin na natin. Nang umalis ang doktor para ihanda ang test, lumapit nga si Hector kay Gwen. Gwen, dahan-dahang napatingin si Gwen sa lalaki. Anong hindi mo sinasabi sa akin? Mahina pero mabigat ang tanong nito. Paano mo hindi natatandaan kung paano nagkaanak tayo? Napakurap-kurap nga si Gwen at doon niya napagtantong may isa pang misteryoso na nangyari sa pagitan nila. Isang piraso ng nakaraan na kailangan matuklasan. Hector, hindi kita tinatakasan pero hindi ko talaga alam kung paano nangyari to. Hindi ko matandaan. Hindi ko alam kung kailan o paano tayo. Biglang sumeryosong tingin ni Hector at sa kauna-unahang pagkakataon siya ang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Pero ko, natatandaan ko. Nanlaki nga ang mga mata ni Gwen. Ano? Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa titig pa lang ni Hector, alam niyang totoo ito. Gabi bago ang kasal ko. Simulang sabi ni Hector. Bumalik ang alaala sa kanya na matagal na nga niyang binaon sa limot. Sa bachelor's party ko yun. Hindi ko gusto ng party na yon pero pinagbigyan ko ang mga kaibigan ko. Dinala nila ako sa isang private club. Wait, private club? Gulat na putol nga ni Gwen. Oo, at nandun ka. Anong ginagawa ko doon? Nagangat ng tingin si Hector at bumalik nga ang alaala sa kanya ng mas malinaw. Hindi ikaw ang dapat na nandoon. Yung kaibigan mong dapat mag-entertain sa aming bilang, let's say, bride gift. Hindi siya sumipot, pero ikaw ang dumating. Nalaman ko lang yun nang minsan kong maitanong kung nasan ka. Wala na akong ibang babaeng nakasama. Kaya yun ang naging batayan ko kung bakit nagkanak tayo. Kahit na alam kong hindi masyadong klaro ang mukha mo. Nanlaki lalo ang mga mata ni Gwen. Hindi ako. Lasing ka. Putol nga ni Hector. Halatang wala kang alam sa nangyayari pero game ka.
Sabi mo, huwag kong ipagsabi sa iba at gusto mong subukan at ikaw mismo nagsabi na pinalitan mo ang kaibigan mo. Parang lumulubog nga ang lupa sa ilalim ni Gwen. No way, hindi ko gagawin yun. Pero ginawa mo. At dahil lasing ka akala ko, alam mo ang ginagawa mo kaya may nangyari. Hindi makapaniwala si Gwen. Iiling-iling nga siya habang iniisip kung paano niya magagawang sumama sa ganung bagay. Kung paano niya magagawa yun. I swear Hector, wala talaga akong maalala. Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago huminga ng malalim. I know. At kahit kailan hindi ko rin inisip na mangyayari yun. Dagdag pa nga ni Hector. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi mo na ako kinausap matapos ang gabing yun. Kung bakit hindi ka nagpakita sa akin muli. Dahil wala kang kaalam-alam. Biglang nag-init ang mata ni Gwen. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot, sa guilt, sa lahat ng emosyon na hindi niya alam kung paano haharapin. So ibig sabihin ba, nasira ko ang happy marriage mo kay Olivia? Nanatiling tahimik si Hector. Kitang-kita ni Gwen ang bahagyang panginginig nga ng panga nito na parang pinipigilan nito ang kung anumang emosyon na gustong kumawala. Muli siyang nagsalita, kahit na parang tinik ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Dahil sa gabing yun, ako ang naging dahilan ng gulo sa buhay niyo. Ako ang dahilan kung bakit hindi naging maayos ang pagsasama niyo ni Olivia. Napakuyom nga si Hector ng kamao. Hindi niya kaagad sinagot si Gwen. Gwen, huwag mong isisi ang sarili mo. Sa lahat. Natawa nga si Gwen pero walang halong saya ang tunog nito. Anong hindi ko dapat sisihin ang sarili ko? Kahit wala akong maalala. Kahit hindi ko alam kung paano nangyari yun, isa lang ang sigurado, nagising ka sa kama ko noong umaga bago ang kasal mo. At pagkatapos nun, unti-unti nang nasira ang buhay niyo ni Olivia, hindi ba? Napalunok nga si Hector. Hindi lang dahil doon. Pero yun ang naging simula. Mahina at siguradong ang sagot ni Gwen. Tumalikod siya at yumuko, pilit na tinatago ang nangingilid niyang luha. Hindi siya pinalaki para maging kabit, para maging hadlang sa buhay ng ibang tao. Pero ngayon, kahit hindi niya ginusto, naging ganun siya. Naging other woman nang hindi niya alam. Totoo, hindi naging madali ang pagsasama namin ni Olivia. Pag-amin naman ni Hector. At oo, nagsimula ang mga problema matapos ng gabing yun, pero Gwen, hindi lang yun ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. May mga mas mabibigat pa ang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naisip kung bakit naghiwalay pa rin kami? Akala mo ba, dahil lang sa'yo? Natigilan si Gwen. Ano? Olivia knew, Gwen. Mas bumigat ang boses ni Hector. Alam niyang nangyari bago pa ako makapagsalita. May nagsumbong sa kanya. At nang bumalik ako sa bahay namin, kinasahan niya ako ng tanong. She asked me outright if I slept with another woman before our wedding. Nalaglag ang balikat ni Gwen. And you confirmed it? Mahina niyang tanong. Yes. Diretsahang sagot naman ni Hector. I never lied to her. Kaya inadmit ko. Kahit na hindi ko alam kung paano nangyari, sinabi ko sa kanya na hindi ko rin alam kung bakit nandun ka. Pero hindi niya ako pinakinggan. At alam mo kung ano mas masakit? Dahan-dahang umiling si Gwen. She wasn't even angry. She just smiled. She said she wasn't surprised. Malamig ang tinig ni Hector. Nanlaking mga mata ni Gwen. Hindi siya nagalit? Umiling si Hector. Hindi siya nagalit sa akin kasi matagal na pala niyang gustong umatras sa kasal namin. Natahimik si Gwen. Hindi niya inasahan ang sagot na yon. Akala ko mahal na mahal ako ni Olivia. Akala ko pareho kaming gustong ituloy yun. Pero ang totoo, matagal na niyang alam na hindi ako ang gusto niya. She was in love with someone else, Gwen. Bakit kanya pa kakasalan? Hindi makapaniwalang tanong ni Gwen. Dahil sa pamilya namin. Dahil sa expectations ng mga tao sa amin. Pero ang totoo, kung hindi nangyari ang gabing yun, kung hindi ako nadala sa sitwasyon na yun, kasama mo,
Baka mas matagal pang nagtagal ang kasal namin. Kahit na parehong, wala na kaming nararamdaman para sa isa't isa. Parang hindi pa rin ma-absorb ni Gwen ang mga sinabi ni Hector. So, hindi ako ang dahilan kung bakit naghiwalay kayo. Umiling si Hector. Ikaw ang naging tulay para matuldukan ng isang relasyong matagal nang dapat tapos. Nagpantay ang kanilang tingin. Sa unang pagkakataon, wala nang galit o paninisi sa mga mata ni Hector. Wala na ring guilt sa mga mata ni Gwen. May sakit pa rin sa alaala ng nangyari pero alam nga nilang pareho, hindi lang isa sa kanila ang may kasalanan. At higit sa lahat hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ang naging simula ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa gitna ng lahat may isang maliit na batang babae na naghihintay ng tulong, ang anak nila. Daddy, Yaya Gwen, tumigil po muna kayo dyan. Napatingin si Hector at Gwen kay Elias na nakahulukip-kip nga at may matigas na ekspresyon sa muka. Nasa hospital room sila ni Maribela. Pinag-uusapan ng medical updates. Kasama ang doktor pero halatang may ibang agenda ang bata. Bakit, buddy? Kasi po parang ang weird nyo eh. Para kayong mga robot, hindi man lamang po kayo nag-uusap ng maayos. Lagi lang po kayong seryoso. Reklamo nga ni Elias. Napalunok si Gwen. Palihim na nagkatinginan sila ni Hector. Totoo naman. Simula nang maramdaman nga nilang magulang nga sila ni Marabella, puro ang kondisyon nito ang naging sentro ng kanilang atensyon. Wala na nga silang oras para ayusin ang hindi nila malinaw na relasyon. Elias, baby, hindi naman. Hindi po excuse yun, Yaya Gwen. Kaya may gagawin ako para po dyan. Malakas na putol ng bata. Bago pa nga sila makapag-react, lumapit si Elias at nilabas ang isang piraso ng pulang ribbon mula sa bulsa niya. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling, pero determinado nga itong itinali ang kamay ni Gwen. Saka kinuha ang kamay ni Hector at pinaglapit. Elias. Ayan, tapos na. Hindi kayo pwedeng magtrabaho hanggat hindi kayo nag-uusap po ha. Araw-araw po kayong magkasama pero parang strangers. Proud pa nga nasabi ni Elias. Napanganga si Gwen. Samantalang bahagyang napa-facepalm si Hector. Buddy, hindi ganyan ang... Ayoko po ng excuses. Kailangan niyo pong mag-usap. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo po ito ginagawa. Singit pa nga ng bata. Tahimik lang si Hector, pero hindi nga niya alam kung anong sasabihin. Bago pa nga sila makapag-react, lumapit nga si Elias at nilabas ang isang piraso ng pulang ribbon mula sa bulsa niya. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling, pero determinado nga itong itinali ang kamay ni Gwen sa kinuha ang kamay ni Hector at pinaglapit. Elias. Ayan, tapos na. Hindi kayo pwedeng magtrabaho hanggat hindi kayo nag-uusap. Araw-araw kayong magkasama pero parang strangers. Proud na sabi pa nga ni Elias. Napanganga si Gwen. Samantalang bahagyang napa-facepalm si Hector. Tahimik lang si Hector pero sa kabila ng pagkunot ng noon niya, hindi niya tinanggal ang tali sa kamay nila. Sa halip tinitigan niya si Gwen. Elias, baby, hindi ba pwedeng ibang bonding activity na lang like coloring books or watching cartoons? Umiling-iling naman ang cute na bata. Nakaupo sa maliit na upuan sa gilid ng kama ni Mirabela. Wala po kayong choice. Hanggat hindi po kayo nag-uusap ng maayos, mananatili po kayong ganyan. Napakamot na nga lamang ng batok si Hector. Anak, paano naman kami kakain? Kumunot ang noon ni Elias. Eh di magsusubuan po kayo. Halos mabilukan nga si Gwen sa sinabi ng bata. Dumating ang nurse para ibigay ang pagkain ni Mirabela. Pero hindi rin ito napigilang matawa nang makita ang kalagayan nila. Sir Hector, Ma'am Gwen, ano pong nangyayari? Team building activity. Palusot na nga lamang ni Gwen. Gusto raw ni Elias na maging close kami ulit. Dagdag naman ni Hector. Napatawa na nga lamang ang nurse. Mukhang effective po, sir. Kailangan ko po kayong pirmahan ng ilang papeles. Pero mukhang busy po kayo. Napatingin nga si Hector sa kamay nilang magkadikit at napansin niyang may mas maliit nga ang kamay ni Gwen kumpara sa kanya. Napansin din niya kung paano namumula ang pisngi nito
Halatang hindi sanay sa ganitong close contact. Paano natin pipirmahan yun? Bulungan ni Gwen. Simple lang, sabay tayo. Sagot naman ni Hector. Hindi nila namalayan kung paano lumipas nga ang mga sumunod na araw pero isang bagay ang sigurado, si Elias ay isang batang may matibay na determinasyon. Dahil kahit anong gawin ni Hector at Gwen, mukhang walang balak nga ang bata na alisin ang pulang tali sa kamay nila. Elias, anak, seryoso ka ba? Ilang araw na tayong ganito ah. Reklamo nga ni Hector habang pinipilit niyang itaas ang kamay para magsuot ng coat. Umuo naman si Elias. At kung gusto niyo po ng kalayaan may kondisyon. Napatigil si Gwen sa pagsusuot ng sapatos. Kondisyon? Tumango ang bata. Kailangan niyo pong lumabas na parang totoo po kayong magkasama. Mag-date, mag-bonding, mag-movie night, tsaka mag-shopping po. Tumango nga ito. Napalunok si Gwen. Hindi ba yan masyadong... Ayoko po ng excuses. Pumayag na po kayo sa deal ko. Napahinga ng malalim si Hector bago napangiti ng bahagya. Mukhang wala tayong choice. At ganun nga ang nangyari. Sa unang gabi pinilit na Elias na mag-date sila sa isang fine dining restaurant. Hindi ba tayo mukhang tanga dito? Bulungan ni Gwen kay Hector habang nakaupo sila sa isang table for two, parehong nakatali pa din. Napangiti lang si Hector habang tinutusok ang steak gamit ang tinidor. At least mas maganda to kaysa sa ospital cafeteria. Nagkibit balikat na nga lamang si Gwen. Fine, pero kung may kakilala ako dito tatakbo ako palabas. Bago pa nga siya makatakas biglang sumulpot si Elias sa gilid ng mesa at nakasuot pa nga ito ng maliit na tuxedo. Hindi po kayo nagji-cheers? Ha? Sabay nilang tanong. Mabilis na kinuha ni Elias ang baso nila at itinapat nga sa isa't isa. Dali mag-toast kayo for new beginnings! Nagkatinginan si Hector at Gwen bago natawa. Sabay nilang tinaas ang kanilang baso. For new beginnings! Elias, baby, hindi ba dapat akong umuwi na? Tanong nga ni Gwen at nakaupo sa couch ng bahay ni Hector. Mabilis na umiling ang bata. Nope, may movie marathon pa po tayo. Pinilit nga niyang upuan ang pagitan ni Hector at Gwen habang may hawak na popcorn. Sa buong gabi, hindi niya hinayaang umalis si Gwen at dahil nga sa sobrang pagod hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa kandungan ni Gwen. Nakatingin si Hector at Gwen. So hindi ako makakauwi no? Bulong nga ni Gwen. Napangiti na nga lamang si Hector. Mukhang hindi. Nasa park nga sila kasama si Elias at naglalaro ng frisbee. Nang biglang umihip ang malakas na hangin, natalsikan ng tubig si Gwen mula sa fountain. Dahilan para matawa si Hector. Bakit parang ang saya mo? Iritableng tanong naman ito. Kasi ang cute mong basa. Sagot nga ni Hector bago niya napigilan ng sarili. Napanganga si Gwen. Hector. Pero bago pa nga siya makapagsalita, isang matandang mag-asawang lumapit sa kanila. Ang sweet niyo naman ho. Newlyweds? Nanlaki ang mga mata ni Gwen. Po? Ngunit bago pa nga siya makatanggi mabilis na sumagot si Elias. Yes po, newlyweds po sila. Kaso, mahiyain po si Mommy. Elias. Napahagalpak na nga lamang ng tawa si Hector habang namumula si Gwen. Well, kung newlyweds nga tayo dapat may kiss, diba? Panunukso pa nga ni Hector. Napakurap na nga lamang si Gwen. At bago pa nga siya makapag-react, lumapit nga si Hector. Unti-unti nga niyang inilapit ang mukha pero bago pa magtamang labi nila, sumingit na nga si Elias. Oops! Time out! Walang kissing sa harap po ng bata! Natawa na nga lamang si Hector habang napalunok si Gwen. Grabe ka, Elias. Umupo si Gwen sa balkonahe ng bahay ni Hector at pinagmamasdan ng bituin sa langit. Gabi na at tahimik na ang mansyon ni Hector. Gusto mo na bang tanggalin ng tali? Tanong nga nito. Nagulat si Gwen sa tanong. Akala ko si Elias lang ang may desisyon yan. Napangiti si Hector. Baka pwedeng tayong dalawang magdesisyon ngayon. Tahimik na nag-isip si Gwen. Sa buong linggong magkasama sila na-realize niyang hindi lang simpleng pangyayari ang nagdala sa kanila sa sitwasyong to. Hindi lang si Elias ang dahilan kung bakit sila nagkakapalagayan ng loob.
Bumuntong hininga siya. Hector, natatakot akong umasa. Hinawakan ni Hector ang kamay nitong nakatali sa kanya. Hindi kita pinipilit, Gwen. Pero gusto kong malaman mo, gusto ko lang subukan. Nakpakurap nga si Gwen. Ang alin? Tayong dalawa. Saad nga nito at tumigil ang mundo ni Gwen. Dati ang akala niya, ang pulang tali sa kamay nila ang isang pilit na koneksyon pero ngayon parang hindi na nga niya gustong tanggalin pa. Okay, subukan natin. Mahina nga niyang sabi. Nakatayo si Hector sa harap ng hospital bed ni Mirabela. Hawak ang maliit na kamay nito. Anak, gusto mo bang marinig ang isang sikreto? Pulong niya. Kahit mahina pa nga si Mirabela, ngumiti ito. Ano po yun, Daddy? Napangiti si Hector at nilingon si Gwen. Nakinikilig na namumula sa tabi niya. Mukhang hindi na natin kailangan ng tali para manatili kaming magkasama. Tumingin si Gwen sa kamay nilang magkahawak pa rin. Kahit wala ng pulang ribbon. At doon niya naisip, hindi na sila pinilit ni Elias. Kusa na nga lamang nilang hinawakan ng kamay ng isa't isa. Isang taon ang lumipas, sa harap ng napakagandang tanawin ng isang pribadong isla, nakatayo si Gwen. Suot ang isang eleganteng puting damit. Malamig ang simoy ng hangin. At ang tunog ng alon ay tila'y sumasabay sa tibok ng puso niya. Nasa harap niya si Hector, nakasuot ng puting linen shirt at slacks at parang mas gumuwapo pa nga talaga. Anong ginagawa natin dito, Hector? Ngumiti si Hector. May gusto lang talaga akong ipaalala sa'yo. Masuyong saad nga ng lalaki. Kinuha ni Hector ang isang piraso ng pulang ribbon sa mesa, sabay tinali ngayon sa pulso ni Gwen. Ginawa rin niya ito sa sarili niya. Saka pinaglapit ang kanilang mga kamay. Biglang bumalik nga kay Gwen ang alaala ng panahong tinalian nga sila ni Elias sa ospital, kung paano sila napilitang harapin ang isa't isa, kung paano nila unti-unting natutunang hindi lang intindihin, kundi mahalin ang isa't isa na parang hindi nila inaasahan. Gwen, hindi ko lang gusto ang pagkatao mo, hindi lang kita gusto dahil sa anak natin o dahil maganda ka, o dahil sa matapang ka. Gusto kita dahil ikaw ang ikaw. Napalunok si Gwen. Hector, pinutol nga niya ang sasabihin nito sa pagitan ng paghawak sa magkakabit nga nilang kamay. Bago mo pa maisip na may choice ka pang tumakbo, hayaan mong sabihin ko to. Lumuhod nga si Hector, hawak pa rin ang kamay niya. Minsan na tayong napilitan. Dahil sa isang sitwasyon, minsan na tayong nagkasama ng hindi natin ginusto. Pero ngayon, ako na mismong pipili. Nanlaki yung mga mata ni Gwen. Nang ilabas nga ni Hector ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Hector, seryoso ka ba? Bulong niya. Ramdam niya ang panlalamig ng kamay niya kahit na ang puso niya'y tila nag-aapoy. Ikaw ba? Seryoso kung hindi ko to gagawin? Gwen, hindi na kita kailangan itali. Alam kong kahit wala ang ribbon na to, hindi kita bibitawan. Sa likuran nila maririnig nga ang pigil na hiyaw ni Elias. Yes, Daddy, gawin mo na po bago pa magbago ang isip ni Mami Gwen. Napatawa na nga lamang si Hector bago bumalik nga ang seryosong ekspresyon. Gwen, will you marry me? Napuno ng emosyon ang puso ni Gwen. Marami siyang pwedeng sabihin. Kung paano siya natakot, kung paano siya nagalinlangan, kung paano siya naniniwalang hindi siya karapat-dapat mahalin ng isang lalaking tulad ni Hector. Pero sa huli isang sagot lang lumabas sa labi niya. Of course, matanda na ako para maging choosy. Bago pa nga siya makaiwas, si Hector mismo ang lumapit sa kanya at ginawaran nga siya ng isang halik. Sa likod nila naririnig nga ang palakpakan mula kay Elias at Mirabela, pati na nga rin ng mga piling kaibigan at pamilya nilang nandoon. Hooray! Wedding na! Wedding na! Sigaw nga ng magkapatid habang nagtatatalon. Tinanggal ni Hector ang pulang ribbon sa kanilang mga kamay at marahang bumulong. Wala nang tali, Gwen, pero alam kong kahit wala to, tayo pa rin. Minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari
ang nagtuturo sa atin ng tamang landas. At sa dulo ng lahat hindi tungkol sa kung paano nagsimula ang isang relasyon, kundi sa kung paano natin pinipiling ipaglaban ito. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni Gwen at Hector. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Lilian Obebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lili Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify,
Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Happy Valentine's Day po Annalyn sa inyong Nantes, lahat. From Cat Flordette, Amazing Stories Team. Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.